Yo mga ka-cursed! Akala nyo ba tapos na ang pighati after ng Shibuya incident? Nagkakamali kayo dahil dito sa Season 3 ng Jujutsu Kaisen, mas lalong bumigat ang tadhana ng ating bida. Ngayon, hihimayin natin ang simula ng Itadori's Extermination Arc hanggang sa madugong pagbagsak ng Zenin Clan. So, bago tayo mag-start, i-red black flash mo na yung like at subscribe button. Let's go! Nagsimula ang lahat sa isang stranger's kitchen. Makikita natin si Yuji Itadori na pilit na hinuhugasan ang kanyang bloody hands. Pero kahit gaano katagal ang tubig, tila hindi na mabubura ang guilt na nararamdaman niya. Sa gitna ng evacuated city, patuloy pa rin si Yuji sa pag-take out ng mga cursed spirits. But he's not alone. Kasama niya ang kanyang half-sibling na si Choso na nag-o-older brother duties para gabayan siya. Pero hindi magtatagal ang peace dahil may isang monster na paparating. Si Yuta Okotsu, a second-year student and special grade sorcerer, is back. Pero hindi siya nandito to help, nandito siya to carry out Yuji's execution. Sa isang tunnel, nag-face off ang dalawa habang si Choso naman ay kabakbakan si Naoya Zenin. Grabe ang pressure, mga lodi. Ang powerful cursed energy ni Yuta ay sobrang bigat kaya almost impossible for Yuji to read his moves. Naalala ni Yuji ang last words ni Nanami kaya he can't afford to die yet. Nag-channel siya ng energy sa isang knife pero it shattered. Nagawa ni Yuji na baliin ang blade ni Yuta gamit ang kanyang foot. But Yuta suddenly summoned the cursed spirit, Rika! Hinawakan ni Rika si Yuji at habang trap, dahan-dahang isinaksak ni Yuta ang broken blade sa chest ni Yuji. And just like that, Yuji dies. Habang unconscious, nakakita si Yuji ng memory from his infancy kasama ang kanyang dad na si Jin at mom na si Kaori. Dito natin nakita ang isang nakakangilabot na detail. May cross-shaped scars ang forehead ng mommy niya. Pamilyar ba? Parang kay Kenjaku, di ba? Nagulat si Yuji nang magising siyang alive at makitang nakatitig sa kanya si Yuta. Plot twist! Inutusan pala ni Gojo si Yuta na protektahan ang mga classmates niya. To accept the execution order, Yuta had to enter a pact. He actually killed Yuji, pero agad siyang gumamit ng reverse curse energy to heal the wound the moment Yuji's heart stopped. So now, the elders believe na patay na si Yuji. Dumating si Megumi and asked for Yuji's help para iligtas ang kapatid niyang si Tsumiki. Ang mastermind na si Kenjaku, the one in Geto's body, ay sinimulan na ang Calling Game. It's a battle royale death game para sa mga sorcerers. Para mapigilan ito, nag-venture sila sa depths ng school to find Master Tengen. Nalaman nila ang dark plan. Kenjaku wants to force humanity's evolution by assimilating everyone with Tengen. Pero wait, bago natin ipagpatuloy, kailangan muna nating himayin kung ano nga ba itong Calling Game. Basically, it's a battle royale death game na binuo ni Kenjaku. Ang goal niya, makagather ng enough cursed energy para pilitin ang evolution ng humanity sa pamamagitan ng pag-assimilate sa kanila kay Master Tengen. Heto ang 8 rules na dapat nating tandaan para hindi tayo malito. After ma-awaken ang kanilang curse technique, ang mga players ay may 19 days para pumunta sa isang colony at mag-pledge na sasali sila sa laro. Sino mang player na lalabag sa first rule ay tatanggalan ng kanilang technique at sa madaling salita, it means death. Ang mga non-players na papasok sa isang colony ay automatic na magiging players at considered na sumasali na rin sa game. Makakakuha ang mga players ng points sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang players. Ang points ay nakadepende sa value ng buhay ng player. Ang isang sorcerer ay worth 5 points, habang ang non-sorcerer naman ay 1 point lang. Pwedeng gumamit ng 100 points ang isang player para makipag-negotiate sa Game Master at magdagdag ng bagong rule sa laro. Ayon sa rules,
kailangang i-approve ng Game Master ang anumang healing na bagong rule, maliban na lang kung ito ay makakahinder sa continuation ng calling game. Kapag ang points ng isang player ay hindi nagbago within 19 days, sila ay tatanggalan din ng technique, which again means game over para sa kanila. May 10 battle zones o colonies sa buong Japan at tanging ang Hokkaido lang ang ligtas dahil wala itong colony. 3 klase ng sorcerers ang kasali rito. Ang mga modern sorcerers, they are sorcerers who existed before the Shibuya incident. Ang mga incarnated sorcerers na vessels ng mga ancient sorcerers. At ang mga awakened players who are normal people na ang powers were awakened by Kenjaku. Ngayong alam na natin ang rules, balik na tayo sa kwento kung paano ito susubukang pigilan ni Yuji at Megumi. Para mapigilan ito, kailangan nilang i-release si Gojo from the prison realm. The only catch, kailangan nila ang tulong ni Hana Kurusu, also known as the Angel, to break the seal. The clock is ticking dahil they only have 10 days bago mapilitang sumali si Tsumiki sa game. Dito na tayo sa isa sa pinaka-dark na arc ng series, guys. Habang gulo-gulo ang mundo, ang mga matatanda sa Zenin clan ay nagplot ng masama. Ginamit nila ang sitwasyon ni Gojo para i-frame sina Megumi, Maki at Mai bilang mga traitor. Ang goal nila, patayin ang magkakapatid para walang umagaw sa posisyon ng head of the clan. Pumunta si Maki sa vault para kumuha ng cursed tools, pero pagpasok niya, bumungad sa kanya ang kapatid niyang si Mai na nakahiga sa sarili niyang dugo. Ang may gawa, ang sarili nilang tatay na si Ogi Zenin. Tinawag pa silang defective failures ng sarili nilang ama bago sila itinapon sa isang chamber na puno ng countless cursed spirits para mamatay. Pero ito ang hindi alam ni Ogi. Sa mundo ng Jujutsu, twins are considered one individual, kaya nahahati ang kanilang power. Habang buhay si Mai, hindi marireach ni Maki ang full potential niya. Sa isang madamdaming vision sa beach, nagpaalam si Mai. Ginamit niya ang huli niyang lakas para i-construct ang isang powerful sword para kay Maki. Binigay ni Mai ang lahat, ang kanyang buhay at ang huling patak ng kanyang cursed energy. Dahil dito, nakumpleto ang heavenly pact ni Maki. From a failure, Maki transformed into a monster with physical prowess na kapantay na ni Toji Fushiguro. Ang huling bilin ni Mai, destroy it all. First victim, ang tatay niyang si Ogi. In one swift move, hinati ni Maki ang ulo nito. Pero hindi pa tapos ang gulo. Nagring ang alarm at pinalibutan si Maki ng dozens of Zenin guards. Dito niyo makikita ang tunay na definition ng one-woman army. Pinagpira-piraso ni Maki ang Kukuru Guard, literal na nagliliparan ang mga body parts sa paligid. Kahit ang pinakamalalakas na sorcerers ng clan, ang Hei, ay walang nagawa. Sina Chojuro, Jinichi at Ranta, effortlessly silang pinatay ni Maki. Walang sinisino, walang itinitira. This is pure revenge, mga ka-JJK. And finally, ang main boss ng arc na 2, si Naoya Zenin. Gamit ang kanyang projection sorcery, mabilis na nagland ng punches si Naoya na hindi man lang makita ng normal na mata. Sinisigaw pa niya na hindi raw kapantay ni Maki si Toji. Pero hindi alam ni Naoya na babasa na ni Maki ang bawat frame ng teknik niya. Hinintay ni Maki ang perfect timing. And then, boom! Isang strike lang, basag ang bungo ni Naoya. Ang finishing blow, hindi galing kay Maki kundi sa kanilang nanay na sinaksak si Naoya habang naghihingalo. In the end, binuhat ni Maki ang katawan ng kapatid niyang si Mai at iniwan ang Zenin compound na wala nang natirang buhay. The Zenin clan is officially history, and that's it for our recap of Season 3, Episode 1 to 4. Sobrang intense, di ba? From Yuta's entrance to Meki's total annihilation of her clan, wala talagang preno ang JJK.
Kung na-hype kayo sa transformation ni Maki, i-comment nyo ang Team Maki sa baba. Don't forget to like this video and subscribe for more Tagalog anime recaps. See you sa next video kung saan pag-uusapan naman natin ang pagsisimula ng Calling Game. Peace out!